What's up mga kahigang? Ngayon meron na naman tayong i-unbox na napaka-unique na gadget. Kung mahilig ka sa mga sci-fi aesthetic o yung mga mega designs, katulad ng Transformers, Gundam, o mga super robots, at gusto mo din mag-stand out, saktong-sakto itong i-unbox natin ngayon. Ito ang Gravastar Sirius Pro Zinc Alloy Gaming Earbuds. Kita nyo naman, packaging pa lang, malasay-pay na. Parang prop sa movie set no? Ganitong packaging yung nakakamiss Dati kasi ang daming details sa packaging Minsan iba-iba pa ng mga shape yung box. Kumbaga, mas unique, mas maganda. Pero ngayon, madalas black and white na lang yung box. Halos magkakaparehas na nga First time tayo nagtagal sa packaging no? Deserving naman talaga kasi nag-effort talaga yung mga designers ng Gravastar naalala ko dati nung kinder ata ako nun or grade 1. Yung smart SIM card nakalagay doon sa metal case. Ewan ko kung sinong nakakaalala sa inyo doon. Comment down below kung naabutan nyo yun. Pero sana yung mga unique na packaging, gaya nito, no? Sana mauso ulit. Okay, unbox na natin. So, iangat lang natin tong lock. Tapos, nandito yung alternative logo ng Gravastar. Alam ko, Bluetooth speaker nila to Okay. Angat lang natin. Whoop. Earbuds mismo. Tsaka yung case. Okay, check natin yung mamaya. Buksan muna natin tong box. Okay, ini-slide lang. Whoop. Higpit Yun. Grabe yan. Okay, nandito yung manual. Tapos, nandito yung ear tips. Yun. Small, large, tsaka extra large. Nandito yung Type-C cable. Okay, buksan natin. Okay, Type-C cable. Necklace. Nandito din. Para pwedeng isabit yung Gravastar Sirius Pro. Okay, buksan nga natin to. Uy. Ayos to Okay, nandito din yung necklace. Yan. Tapos, di ko alam kung para saan tong dalawa. Baka sa earbuds. So, ito na mismo yung Gravastar Sirius Pro. Napakaganda ng aesthetic. Talagang malasay-pay. Kita nyo naman. Ganda ng details, tsaka build quality. Talagang napaka-premium pag hinawakan mo. Medyo may kabigatan din kasi gawa sa zinc alloy yung body niya. Tapos, nakalagay dito P9. Ayan. Parang model code ata yan. Kasi ganun sa robot di ba? Okay, sa mga Gundam, nakalagay yung model code nila. Dito din sa kabila, ganun din. Pero for aesthetic purpose lang ata to. Tapos ito sa ilalim, yung Type-C port, tsaka yung reset button. Tsaka ito din yung LED button niya kung gusto mo palitan ng kulay. Okay, tingnan nga natin. Ooh! So ngayon, naka-red. Nice. Sakto-sakto. Red. Okay, ano pa? Green. Ano to? Violet. Purple pa to? Orange. Yan. Pwede mong palitan. Orange. Blue. Dark blue. Okay. Red ulit. Tapos, double tap mo lang kung gusto mo i-off. Ayun. Nice. So, itong LED indicator niya, magpa-flash to ng 2 times pag low battery na yung case. Tapos, nagbiblink lang yung LED indicator niya pag nag-charge kayo. Tapos, pag full charge na, naka-steady na yung LED niya. Speaking of charge, yung charging time pala nito is 3 hours. Yung earbuds naman, 4 hours yung tinatagal. Pero pagkasama yung case, umaabot ng 16 hours. Tapos, dito sa side niya, yung latch niya, press nyo lang yan para mabuksan. Uy, napaka-satisfy yung buksan nito Parang lighter. You know? Ganda ng tunog. Okay, parinig natin sa mic natin. Ayan. Nice. Swabe Tapos kung napansin nyo, may butas yung case niya sa gitna. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung main purpose niyan. Okay, check na natin yung earbuds niya. Buksan lang natin. Boom! Tapos nandito yung in-ear detection. So, automatically na mag-i-stop yung earbuds pag tinanggal nyo sa tenga nyo. Tapos pag binalik nyo, automatically magpe-play ulit siya. Tapos nandito yung charging pin, ear tips, tapos yung touch controls niya dito. No worries din kahit maulanan or mapawisan kasi IPX5 water resistance na to. Okay, suot na natin sa tenga natin. Whoop! Okay. Yun. Okay, mag-shake test tayo. Tingnan natin kung fit ba sa tenga natin. Okay. Whoop! Hulog? Hulog Okay. Ibig sabihin, hindi pa fit sa tenga natin. Kaya palitan natin ng ear tips. Okay, kunin natin yung ear tips natin dito. Try natin yung Bata large. Yun. May palitan natin ng large. Okay, try natin ulit mag-shake test. Yun. Parang
Itong ear tip ata yung bagay sa tenga natin ay yung large. Yung small, sobrang liit ata sa tenga natin. Kaya nahuhulog. Okay, tama-tama na itong large. Mic check, one. Mic check, one. So it's mic one. That's how the series go. Wala itong ENT, pero meron itong ENT, environmental, so that's stable. Para sa clear, okay. 1, 2, 3, mic. Sa touch controls naman, tap nyo lang 1 times, play pause. Tap 2 times sa left ear, pag previews. Tap 2 times sa right para sa next. Tap 3 times sa left para sa music mode. At tap 3 times naman sa right para sa game mode. Hold nyo lang yung left or right para sa volume. Okay mga kaigang, itest na natin ito sa music. Wala ka na pala i-install app. Plug and play na to. On mo lang yung Bluetooth mo. Automatically magkoconnect na siya. Okay, play na natin to. Bali nasa 80% yung volume natin. Nice. Linis ah. Okay, pag-try pa tayo ng isa. Ganda ng clarity, no? Malinis. Okay, napansin ko dito yung clarity niya. Ganda, napakalinis. Yung mids, yung highs, tsaka yung lows, napakalinis lahat, nagbe-blend. Pero medyo nakulangan ako doon sa bass. Nandun yung bass niya, rinig na rinig yung bass niya, pero parang nahihiya kasi. Kumbaga kulang sa dagundong eh. Kaya mas okay sana kung may up sana to para may equalizer, kaso wala. Mas may improve pa sana natin yung bass niya. Pero kung casual listener ka, perfect na perfect sa ito kasi napakalinis ang tunog niya. Okay, mag-test na tayo ng games pero bago yun, mag-triple tap muna tayo para mag-game mode. Ayun. Sinabi, gaming mode na. Parang naka-British accent pa tong Sirius Pro. So, meron tong 65 ms low latency sa gaming. Rinig na rinig ko yung paligid. Napaka-immersive. Linis ng sound quality niya, oh. Highly playable yung 65 ms latency nito. May enjoy mo yung gaming, lalo na kung casual gamer ka. Ngayon mga kaigang, kung naalala niyo yung sinabi ko kanina, bakit nga ba butas yung gitna ng case nitong Gravastar Series Pro? Kaya butas yung gitna nito kasi pwede mo siyang gamiting bottle opener. Siyempre, itatry natin yan kaya meron tayo dito RC Cola. Baka naman RC Cola, kontakin nyo lang ako, no? Okay, try natin tong Gravastar Series Pro. Tingnan natin kung bottle opener nga talaga. Okay, alam ko dito sa harap yun eh kasi may parang ipin. Okay, lock lang natin dyan. Yan, yan, kita nyo? Okay, 3, 2, 1. Uy! Look at that! Kita nyo naman, oh. Tibay ng case nito, ah. Zinc alloy. Wala man lang gas-gas or kahit anong damage, oh. Solid. Nice. So dito sa Gravastar Series Pro, meron ka ng earbuds plus bottle opener. Napaka-handy, lalo na sa mga party, no? Kasi pwede mo siyang gamiting bottle opener. Yun. At that, kita nyo naman, no? Mabula-bula pa. So itong Gravastar Series Pro, makukuha nyo lang for only 7,190 pesos. Alam ko hindi para sa lahat yung price niya kasi yung target market talaga nito is yung mga hobbyists o collectors. Lalo-lalo na kung gusto mo mag-invest sa aesthetic o build quality. Kasi kung titignan nyo yung design nitong Gravastar Series Pro, hindi lang basta earbuds to, kundi art piece na. Yung aesthetic niya, para ka talagang kumuha ng gadget sa sci-fi movie. Kasi ganun yung ginagawa ng Gravastar, pinapapil niya na makasama ka dun sa sci-fi experience. Kaya kayo mga kahigang, anong masasabi nyo dito sa Gravastar Series Pro? Comment down below!